Update sa mga pagsisikap ng pamahalaan sa epekto ng Tropical Depression Hener at Tropical Storm Pulasan ating tatalakayin kasama si Director Edgar Posadas ng Office of Civil Defense. Director Posadas, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Weng and Ma'am Nina. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, ma'am. Sir, sa inyong monitoring, ano-anong lugar sa ngayon ang apektado ng bagyong Hener? Well, ang sa latest situational report po natin na lumabas kanina pong alas 8 ng umaga on the combined effect po ng habagat at ng bagyong Ferdy at bagyong Hener, mayroon po tayong 156,524 na affected families or a little over 597,000 mga individual. At ito po ay matatagpuan sa regions sa Mimaropa, Regions 2, CAR, 5, 6, 7, 9, 10, 11, and 12 po, Caraga and Barm. So kung titignan po natin yung distribution ma'am, as per region, ang pinakamalaki po dito sa ating datos ay tuhan ng mga pamilya ay dito po sa Region 6, 73,512 or 256,593. Susunod po dito ang region ng Barm. Ito po ay 30,451 families or 151,576 individuals. Sir Ed, ano naman po yung paghahanda ng pamahalaan sakaling mag-intensify itong bagyong Hener at bagyong Helen? Opo. Patuloy po ang ating koordinasyon, ma'am, sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa multiple weather disturbances na ating sunod-sunod na nararanasan o mararanasan pa. Patuloy po tayo sa implementasyon ng tinatawag natin ng Emergency Preparedness and Response Protocols po. Ito po yung makikita natin kung Charlie ba siya, Bravo ba siya, or Alpha Protocol po. Non-corresponding, na-identify po natin kung ano ang alert status ng particular ng regional office or RDRIMC. At mula sa national po hanggang sa local government, ang implementation po nito. So may mga din po tayo, meron din po tayo mga set of action na nakalatag base po sa threat at saka risk na meron ang particular na lugar. Ang national government po ay laging nakamonitor, nakasuporta sa response operations ng regional and local DRIMC upang masigurado po na natutugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Patuloy po ang ating coordination meeting kasabay ng implementasyon po ng mga appropriate actions. At ganoon din po patuloy yung ating pagpupulong ng mga ahensya ng pamahalaan para po tukuyin ang mga karampatang aksyon at yung mga kung meron pa pong mga challenges or kakulangan na pwede pong tugunan, ma'am. In other words, ito po ang pag-uutos sa atin ng ating Pangulo, ni SND as the Chair of the Council, and si Yusek Nepomuceno to always get in touch and coordinate with the LGUs at alamin kung anong pangangailangan nila so that we could assist in whatever way possible. Mula po sa inyong assessment, gaano na po ba kalaki ang pinsala na naidulot o epekto ng bagyong Hener habang papalabas ito ng bansa? Sa latest po natin na ulat ng NDRIMC, ito po ay combined effect nga po ng habagat at ng bagyong Ferdy and Hener. Hindi pa po kasama dito itong si bagyong Helen. Mayroon po tayong estimated cost pa lang ito, mama, sa infrastructure amounting to maliit pa lang po ito, 2.401 million in Region 6 and 10. Kasi yung iba pa po ay kasalukuyan pa pong nagre-responde, lalo na po itong areas northern, central, and then Cagayan Valley, and then region, sa Ilocos region po, na kasalukuyan pong dyan po dumadaan yung kalalabas ng po ni Hener. Si Helen naman po ay dyan din dumadaan sa ngayon. Sir, sa ngayon po, sa inyong monitoring, may mga natatanggap na po ba kayong reported casualty o injuries sa mga flood-prone at landslide areas? Opo, ma'am. Again, this is a
combined effects po ito, no? Meron na po tayo for validation na 20 po ang casualties, no? In Fergie and Habagat, and of course itong si Hener po. Siyam po dito ay galing sa Mimaropa, 4 po from Region 6, isa po from Region 7, 2 po from Region 9, and then 4 po sa farm. Again, these are for validation, ma'am. Yung 20, we have 11 injuries for validation as well. 3 po sa Mimaropa, 2 po sa Region 12, 6 po sa farm, and we have 14 missing po. 12 po sa Mimaropa, isa sa Region 6 at isa po sa Region 9. Sir, ano po yung mga proactive measures na inyong isinasagawa ngayon sa mga coastal areas naman na apektado ng habagat na pinalakas pa ng Hener at Helen? Patuloy po natin ginagawa yung, of course ma'am, we advocate for yung preemptive evacuation kung kinakailangan dahil napaka-importante po noon. Ito po ay inuunahan po natin yung posible. Pag alam posibleng epekto, pag nakita na po natin at nabisuhan po tayo na meron pong basihan dun sa mga, from our science-based agencies, DOST, Pag-asa, inaabisuhan po natin sila or we recommend yung mga preemptive evacuation measures. Ganon din po yung patuloy pong pag-communicate ng risk and hazard na posible pong mag-impact doon sa mga komunidad nila. At patuloy po natin in all levels and all platforms, we continue po to ask them, to inform them of yung pong aksyon na kailangan nilang gawin para po panatili nilang ligtas yung kanilang mga sarili. So Sir Ed, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na apektado nitong sama ng panahon at dun sa mga maaari pang maapektuhan sa mga darating na panahon. Opo. Although si Hener po nakalabas na, nandito pa rin po si Helen sa ating Philippine Area of Responsibility at more so po yung habagat na pinapaigting nito, especially dito po sa western portion ng Luzon, both sa Central Luzon, Northern Luzon, Southern Luzon, dito po sa Western Visayas and parts of Western Mindanao, which is enhanced by these two weather conditions. Inaabisuhan po natin na ang ating publiko, ang ating mga kababayan, na manatili pong mapagmatyag, manatili pong informed. Ginagawa po ng inyong pamahalaan, everything is good to keep you safe. Kaya po, pati yung ating mga linya ng informasyon, lahat po, social media, yung mga live streaming, katuwang na rin po ang lahat ng mga ahensya ng NDRIMC na talaga pong masugid din, na talagang nag-i-inform kung ano po ang posibleng mangyari kung hindi tayo handa. Tayo po ay maging alerto, tayo po ay sumunod. At yun pong inyong safety ay is a shared responsibility and gusto po natin, interesado po ang inyong pamahalaan, ang inyong pong Pangulo, ang inyong share ng NDRIMC, of course, the Yusek Nepomuceno ng OCD. Interesado po kaming lahat sa inyong safety at sa safety ng inyong mga pamilya at komunidad. Sama-sama po nating pagtulungan ito at malalampasan po natin tayo kung sama-sama po tayo. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Edgar Posadas ng Office of Civil Defense.